Pagkatapos matuyo, mga pandan, isinasalang to sa iluhan. Ate, anong ginagawa kapag isinasalang mo yung pandan sa iluhan? Ginagawang bag, pagkailo. Parang iniipit po siya, pinaflat, para mas madali. Para lumambot siya, kasi pag ilala. hindi ilo, ay ganito. Pag ilo na siya, Ginawa lang po ba talaga yung iluhan na yan? Napakabigat. Sa pulito sa amin, sa bayan ng Luciana, ganito ang aming hanap buhay. Naglalang bayong. Mga gaano po katagal iniilo yan? Dito hindi sa nailo. Merong madali, merong matagal. Ano po yung madali? Yung sa mga pino lang po talaga? Madaling iluhin, matigas ang ilo. Kung pag matagal, di malambot ang ilo. Kumbaga, depende po dun sa bigat ng iluhan. Pag ikay matagal umilo, matagal. Umilo, may kalahating oras, may isang oras. Okay. Pagkatapos iluhin ng mga pandan, handa na siyang lalahin. Ang paglalala ay depende sa kung anong produkto ang gustong gawin ng maglalala. Ate, ano po ba ang ginagawa niyo ngayon? Anong uri ng paglalala? Kahon. Kahon. Box. Box. Gaano po katagal siyang nilalala sa paggawa ng isang box? Ilang minuto lang ito, baka Wala akong 10 minutes yan. Wow, wala pa siyang 10 minutes. Mga mahirap po ba talaga siyang gawin? O depende na rin po yun kung talagang sanayan lang po talaga? Sana yan lang. Hindi naman mahirap gawin. Okay. Andito tayo ngayon sa lugar kung saan idinadala ng mga naglalala ang kanilang mga nagawang produkto. Ito na ang mga produktong yari sa pandan. Bayong, banig, damit, dekorasyon, at mga kasuotang formal tulad ng barong at saya ay kalimitang ipinagbebenta dito. Halos ito na mismo ang mga naging kabuhayan ng bawat Louisianahin. Ate, saan po galing ang mga produkto nyo dito sa shop nyo? Sa Louisiana. Kayo na po mismo ang naglalala? Oo, kami alam sa paggawa. Nagpapagawa rin po kayo? Kami ginagawa, nagpapagawa. Anything ang nagdi-design para may ibang texture. So, mas malimit pong umorder na lang kayo, tapos kayo na lang po yung magdi-design. Ano-ano naman po yung mga design na ginagawa nyo sa mga nilalang pandan? Madami, may bag, may wallet, may upuan, may damit, may sombrero, may So, mga novelty items, lagayan ng tissue. Lahat ay ginagawa namin dito, lahat magagawa sa pandan. O kita ninyo, pag Pasko, pang Christmas decor. Tuwing festival naman po, Lahat ng items yun. Lahat yun ay kasama doon. tulad po ng Ay, marami. May Ate. mga damit. Ayan, makikita mo damit ng babae, damit ng lalaki. Talaga pong sinusuot talaga siya? Oo, sinusuot. Sinilalaban namin yan ng competition. Wow. Kailangan gawin mo maganda para manalo. Kita mo yung lahat ay magawa namin mga items. Malaki naman po ba ang kita sa shop niya? Depende sa mga order. Pag maraming order, maraming kita. Pag walang order, hindi walang kita. Pero araw-araw bumibenta kami. Nasabi walang benta. Dinadayo po ba ng taga-ibang bayan tong shop nyo? Oo naman, di lang taga-ibang bayan, mga taga-ibang bansa pati. So Binibili yung aming mga souvenir items. Wow. Lahat yan dinadala namin. Nagkukulay kami ng mga pandan para maganda yung mga design nyo. Iba-ibang design. Nagagawa po rin bang picture frames yung mga Oo pandan? naman lahat. Ito ang simbahang katoliko. Ang pagkakatatag ng simbahang katoliko ng Luciana ay kaakibat ng kasaysayan ng pagkakatatag ng Luciana bilang isang ganap na bayan. Oktubre 9, 1837, nang pagtibayin ang dekreto na ginagawang bisita ang mga baryo
ng nasunog di Mahayhay at ang iba pang nauukol. Kasama sa dekreto ang pagtatayo ng isang hermita at isang kasa na siyang tirahan ng pari. Sa sumunod na taon, 1838, pinasimulan ang paggawa ng hermita na dedikado sa Birheng Maria. Kasama sa mga nilalaman ng dekreto noong Oktubre 9, 1837, ay ang pagtatayo sa hinaharap na panahon ng isang simbahan. Subalit ang mga materyales na kinakailangan para sa isang simbahang yari sa apog at bato at permanente ay hindi kaagad na kumpleto, kung kaya isang pansamantalang simbahan ang naisayayos muna sa panahon ng Agosto-Nobyembre 1853. Ito ay nasunog noong May 12, 1872 at sa sumunod na taon, 1873, ang simbahang yari sa bato at adobe ay simulang itayo. Ang tinatawag na transept ng simbahan na pinasimulan noong June 12, 1878 ay natapos noong 1881 at binendetahan ni MRP Father Antonino de la Fuente, isang relihiyosong Pransiskano, noong Hunyo 5, 1883. Bagamat sa paglipas ng panahon ay may ilang munting pagbabagong ginawa sa estruktura ng nasabing simbahan, ito ay nananatiling buhay na monumento ng pagiging makadiyos ng mga Lucianahin at isang alaala na ginawang sakripisyo ng kanilang mga ninuno. Ito naman ang Iglesia Filipina Independiente. Kaalinsabay ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila ay ang pag-aalsa rin ng ilang mga paring Pilipino na ang layunin ay mapasama rin sila sa pangangasiwa ng simbahan. Agosto 3, 1902 nang matatag ang Iglesia Filipina Independiente sa Maynila sa pamumuno ni Isabelo de los Reyes na pangunahing layunin ay maging malaya sila sa pamamalakad ng simbahang Katoliko. Ipinahayag ni de los Reyes si Padre Gregorio Aglipay upang tumayong unang obispo ng simbahang ito at ipinahayag ang pagiging puno ng simbahan noong Enero 8, 1903. Dahil sa kanya ay tinawag din itong relihiyong Aglipay. Maraming Pilipino ang sumapi sa bagong tatag na relihiyon hanggang sa makaabot ito sa bayan ng Luciana. Sa panunungkulan ni Presidente Municipal ng Luciana Cavite, Pedro Villanueva, kinonsagra ang simbahang Aglipay sa Luciana noong Abril 4, 1904. Naging kauna-unang pari nito ay si Padre Isidoro Peñalosa. Sa kasamaang palad noong panahon ng Hapon, isa sa nasunog ang munting bisita. Hindi nang wala ng loob ang mga Aglipayano na muli itong maipatayo. Ang paaralang ito ang siyang unang paaralan ng kanilang bayan na nooy tinawag na Escuela Pia o Escuela de Primera Enseñanza. Ang pagtatayo ng paaralan ay isa sa mga kondisyong hinihingi ng pamahalang Kastila upang maging ganap na bayan ng isang lugar. Nang lumaon, ang gusali ng Escuela Pia ay dinagdagan ng ikalawang palapag at tinawag na Luciana Elementary School. Natatandang ang lupang kinatitirikan ng nasabing gusali nang lumaon ay pinagkaloob na ng pamilya Subihano. Ang natatandang kauna-unahang guro rito ay si Binibining Petrona Estrellado na mas kilala sa tawag na Maestrang Tonang. Nagpatuloy ang paaralang ito noong panahon ng mga Amerikano. Si Maestrang Tonang ay naglingkod pa rin bilang guro. Taong 1969, ang paaralang ito ay naging paaralang elementarya ng Bonifacio at nanatili hanggang sa kasalukuyan ang pangalang ito ng paaralan.